beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, balikan ho natin. Noong pong etong si Digong ay tumakbo bilang Pangulo noong 2016. Marami hong nabudol eh. Marami hong nabudol. Kasama siguro yung ilan sa inyo. Pero ho ako, hindi ho. Oo. Simulat sa poll, ayaw ko dyan dahil kitang-kita ko na sa itsura niya na walang gagawing mabuti. Mga kababayan, simulat sa poll, ayaw ko talaga dyan. Bakit ho? Nararamdaman ko sa pangit na pagmumukha ni Digong walang gagawing mabuti. Kita nyo ho, mga kababayan ko. Ngayon, eto. Puntahan natin yung mga sumuporta na mga kilalang mga artista noong panahon na si Digong ay maraming nabudol. Mga kababayan ko, dami. Ang daming nabudol. Pasok! 2016, panahon ng change is coming. Ayan eh. Yung po bang slogan na change is coming na yan eh. Maraming na-scam ano? Maraming na-scam. Eto na. Mga berdeng tarpaulin. At usong-uso ang fist sign. Maraming Pinoy celebrities noon ang hayagang sumuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kita nyo mga kababayan ko? Yan po mga kababayan yung mga tawag ko oto-oto. Hindi po ikaw, hindi po porke ikaw successful sa buhay. Hindi po porke ikaw ay sikat. Hindi po porke ikaw ay mayaman, mga kababayan, hindi ka na mamamali. Opo, hindi ka na mamamali. Etong mga ito namali. Oo. Nasa huli daw nga ang pagsisisi, mga kababayan Pero ngayon, marami na rin sa kanila. Ako, mga kababayan ko, nakikita nyo yung mga pagmumukha na yan? Ito. Yung Mocha Girl. Nako, mga kababayan, wala naman mga utak ko yan, mga kababayan. Ano ba mga utak niyan? Inutusan lang ni Banat Bay yan. Mga kababayan, inutusan lang ni Banat Bay itong mga ito. Itong mga kukumikending-kending na to. Mga kababayan, walang utak. Lalong-lalo na to si Mocha, kita nyo nga. Hindi manalo-nalo. 3 beses tumakbo, iba-ibang party list yung ginamit nito. Awa ng Diyos. Walang tumama kahit isa. Nagsabi pa si Banat Bay, sa dami ng aking subscriber, imposible na hindi maipapanalo yung party list ni Mocha noon. Ayun, sabi pa nga niya, hindi na ako magbablog. Buburahin ko na channel ko kapag ka natalo si Mocha Uson. Mga kababayan, natalo. Hanggang ngayon, nagbablog pa rin si Kalbo. Di ba, mga kababayan ko? Hanggang ngayon. Nagbablog pa rin si Kalbo. Sa pagkadesperado ni Mocha na kailangan at nais niya na manalo kahit man lang konsehal sa Maynila. Ayon, awa ng Diyos, walang bumoto sa kanya. Olats pa rin. Try mo naman. Barangay Kagawad, try mo na. Baka talagang doon ka nararapat. Kakahiyayang ganyan, Yung po bang pinipilit mo yung sarili mo na maging politiko? Tapos mga kababayan ayaw ka ng tao? Nakakahiya yun. Kung ako yun siguro hindi na ako magpapakita sa social media, Nakakahiya ho mga kababayan. Nakakahiya! Sige, tuloy. Marami na rin sa kanilang nagsabing, Ito, yung mga komedyanteng mga pulpul, mga kababayan. Dami niyan. Pinagtanggol ko pa. Isa pa to. Wala na rin ho ito, nalosyang na rin. Dati crush na crush ni Arnold Lopez to, Buti na lang nakilala niya si Ai Chang. Kung hindi, malamang crush pa rin ni Arnold Lopez to. Di ba? Dimple Smirnoff. Ito na. Sa mga friends ko. Pero, wala. Wala nga. Mambubudol pala. Nambubudol pala.
Totoo nga, mga kababayan ko, mambubudol talaga si Digong. I've learned my lesson. Nako. Kaya sana, Sana. ikaw rin, iwasan na natin ang mga manloloko. Ayan na, iwasan ng mga manluloko. Si Digong yung tinutukoy dito. Si Digong ho ang tinutukoy. Ito ang mga ex-DDS Nako, isa pa yan, oh. Ex-DDS celebrities. Na pinagano, sisiyan, lalo si Vice Ganda. Ngayon ho, mga kababayan, sobra-sobra ang pagtutuligsa. celebrities na dating taga-suporta ng mga Duterte, pero Nako. ngayon, pinagsisisihan na ang Nako. kanilang naging boto. I was Ah. one of the 16 Kita nyo, mga kababayan million, ko, but I love my country more than the president. pinagsisihan ang kanilang boto para kay Digong. Yan po, mga kababayan, ha? Pinagsisihan na po yung pong kanilang pagboto at pagsuporta kay Digong. Nako, patay na. Una, andyan ang Barreto family. Nako, Barreto family. Olats na ho yan sa Caloocan, si Marjorie. Olats na, ha? Olats na. Okay. Specifically si Julia Barreto. Julia Barreto, mga kababayan ko, ito ho yung bagong hiwalay. Kaya, sa isang artista rin. Sino ba yon, mga kababayan? Sino yon? Yung artista din na jowa nito na kahihiwalay lang ho nila. Kaya libre na ho uli siya. Si ano ba yon? Sino yon? Paki-comment nga dyan yung shota nito na naghiwalay sila. Na ngayon yung shota niya, mga kababayan napunta ho. Kay hindi. Kay Richard ba yon? Gerald Anderson. Na ngayon ho, mga kababayan, si Gerald Anderson, ngayon ang shota yung yung singer. Si ano ba yung singer na yon? Yung bubang pumayat. Yung singer. Si anong pangalan ng singer? Mga mga chismosa kayo. Yun. Yun ha, mga kababayan ko. Eto na. Noong 2016, hayagan ang pagsuporta ng Barreto family kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pumunta pa nga sa rally noon si Julia Barreto. Makikita sa picture na naka-peace sign pa siya noon. Kasama niya si Cesar Montano, at asawa ni Ice Siguera na si Lisa Dino. Asawa ni Aiza Siguera na si Lisa Dino. Pompiang ito, mga kababayan. Wala namang problema dyan. Kita nyo ho, batang-bata pa ho, mga kababayan. Tanggap ko na din na makakabalik mayor namin, June Paldas. Hindi na makakabalik mayor nyo. Dapat tanggapin, dapat tulad ng mga taga sa inyo, ganyan ang pananaw. Tanggapin nyo na. Ito na. Ng mga supporters din ni Digong noon. Fast forward to 2025, yan Julia na. Barreto Eto na, mga kababayan. Eto na ho. Noong 2016, mga kababayan, medyo bata-bata pa yan ngayon ho, mga kababayan, noong 2025, mga kababayan, eto na ay talaga naman, marami na ho. Marami na ho nga mga nakilala to, katulad ni Gerald Anderson. openly expressed her disappointment sa mga nangyari sa bansa. Nako, Sabi yan niya, na, dismayado na ho sila. Dismayado na ho etong pamilyang Barreto sa mga Duterte. Sinuka na rin nila. I myself am a witness to the sadness and the heartache, the pain, the frustration that brought many people from my community. Andyan din si Piolo Pascual. Ako, kita nyo si Piolo, sumuporta pala kay Gunggong. Sumuporta pala kay Gunggong itong si Piolo. Wala, stick ka, Piolo. Crush na crush ka pa naman ni Aichang at saka ni Catherine Galpo. Di ba? Buti na lang nakilala ni Aichang si Arnold Lopez. Di ba? Oy, Piolo, Hindi ko alam na DDS ka pala. Ngayon nagsisisi ka na. Nagsisisi na ho. Sisi na ho itong mga ito. Aminadong sinuportahan niya si Duterte noong 2016. Ang sabi niya sa isang interview ng pep.ph, I've always been pro-Digong ever since. Nako, mga kababayan, I've always been pro-Digong ever since. Tapos, ano sabi? I've always been pro-Digong ever since. Every time I would go to Davao, pinipilit kong makamit siya. And hindi lang ako pinayagan mag-endorse openly. Pero I've always been for Digong. Subalit sa mga sumunod na taon, nakita ng publiko kung saan siya tumayo. He openly expressed support sa naging katunggali ng mga Duterte na si Atty. Leni Robredo nung Yun naman pala. Iniwan at natauhan din ito si Piolo.
Dahil mga kababayan, alam nyo na si Piolo mga kababayan, dating DDS, noong pong nakita, yung pong pambubudol ni Duterte, biruin nyo makasama mga incheck, sangkot sa droga, sangkot sa pogo, sangkot sa mga, smuggling. Grabe, dami lahat, sinakop ni Digong lahat, kita nyo? Sumuporta ho kay Lenny. 2022 elections. Sunod sa ating listahan ay si Angelica Panganiban. Nako. Noong 2016, isa siya sa mga open supporters ni Duterte. Ah. Sabi pa nga niya sa isang post noon, yung determinasyon na meron siya at saka yung hindi siya natatakot, wala siyang inuurungan. Yun nga. Pero makalipas ang ilang mga taon, kung saan nasaksihan daw niya mga nangyayari sa bansa tulad ng KJK, inflation at COVID response, nagbago ang tono ng Angelica. Nako, kita nyo mga kababayan? Nauna pa po pala itong mga ito na nagbago na isip. Itong mga, sa mga ito, makinig kayo. Sa mga DDS dyan, na iniidolo nyo itong mga ito. Sila Piolo, sino to? Si Barreto, itong Barreto family, itong sila, yan, Sino ba to? Itong nakalimutan ko si Angelica Panganiban. Mga kababayan, mga DDS pala ito na tauhan na. Ang tanong, kayong mga DDS, mga ordinaryo, kailan kayo matatauhan? Sinasabi na namin matagal na mag-iisang dekada na masamang tao si Digong. Ayaw niyong maniwala. Masamang tao si Digong. Yun. Naloko ka na ba ng pagmamahal sa maling tao? Kita nyo? Pinagtanggol ko pa nga sa mga friends ko. Ah. Pero, wala. Nga, mambubudol ka na. Mambubudol nga. Di ba? Mambubudol nga. Big 5 mamaya. 5 to 7 p.m. mga kababayan Huwag niyong kakalimutan. Pagkatapos sa unang live natin, didiretso na ako niyan, tuloy! I've learned my lesson. Kaya sana, ikaw rin. Iwasan na natin ang mga manloloko. Kasama rin sa nagbago ng opinyon si Nako. Between Escalante. Nako, Between Escalante. Kasama pala to. Tuloy! Naging honest siya at umamin sa kanyang isang tweet. Sabi Nako. niya, I was one of the 16 million but I love my country more than the president. Sinabi niya sa Inquirer Entertainment na nagkamali siya at kung mababalik lang daw ang oras, pipiliin niya ang mas makataong kandidato. Kita nyo, mas makataong kandidato. Sana binoto nyo si Miriam Santiago. Di sana matagal ng presidente natin si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na sana tayo sumisigaw na, Bongbong Marcos 2028. Kung hindi mga kababayan, malamang marami nang nagawa noon pa si Pangulong Bongbong. Di ba? Diyan din si Nikki Valdez. Sabi, grabe si Nikki Valdez. Mga kababayan, ito yung isang artistang magaling din magpatawa. niya sa isang post, binoto kita President Duterte. Pati ang Nako. pamilya ko, sa paniniwalang magkakaboses ang maliliit na tao. Pero makalipas ang 4 na taon ng pagsubaybay sa mga ninais mo para sa bansa, ano po ang nangyari? Waling nangyari, niloko lang ho kayo ng mga Duterte. Maniwala ho kayo sa akin. Matagal ko nang pinaglalaban na mambubudol, sinungaling, magnanakaw. Marin ako. Lahat. Lahat ng kasamaan, katangian ni Duterte, ayaw niyong maniwala. Tagal-tagal kong pinaglalaban niya mula sa TikTok, Facebook. Wala pa tayo sa YouTube. Pinaglalaban na natin yan. Di ba? Lahat ng kasamaan, inangkin, pinakyaw ni Duterte. Naminana ni Sara Duterte. Ultimo ang Santo Papa, minura mo, pinagsalitan ng kung ano-ano, nawala ang respeto mo sa mga kababaihan, kahit may mga anak kang babae, inuuna mo ang personal na galit at paghihiganti. Tama ka dyan, Nikki Valdez. Ang galing-galing mo, kaya crush na crush kita eh. Crush na crush ko yan. Huwag nyo ipagsasabi kay Jen, kachat ko ho kasi dati yan eh. Baka malaman ni Jen Angeles, magalit nabasa pa yung palitan namin ng chat. Yan!
Oh, di ba? Namulat, mga kababayan. Oh. Lamang sila sa mga Pinoy celebrities na nag-iba ang tono. Pero hindi lang celebrities ang bumawi sa suporta ng mga Duterte. At doon din yung mga talagang die-hard na supporters niya dati. Katulad na lamang ni Jam Magno. Oh, kita nyo yung Jam Magno. Oh, mga kababayan, ano? Todo-todo ho ang pagsuporta niyan eh. Nung panahon ni Digong, mga kababayan, yan po yung umaakyat sa mga proyekto daw na hindi natapos eh. Oo, pero pinaglamamalaki na tapos na raw. Pero mga kababayan, ang katotohanan, wala pa. Oo, hindi natapos. Oo, nada, mga kababayan. Tuloy. I didn't like Lenny. But from the way I see it, she was a much better president than Sarah will ever be, not even close. Correct. I will never be a kakamping, don't get me wrong. So kamagkano, yung paniniwala mo ba noong 2016 ay yun pa rin ang Wala na. Oo. Yung paniniwala nyo po ba noong 2016, paniniwala nyo pa rin hanggang ngayon? Para kay Duterte? Malabo na ho, mga kababayan. Oo. Kahit na anong gawin ninyo, aminin nyo na binodol kayo ng mga Duterte. Aminin nyo na nabudol kayo, nadala lang kayo ng mga artistang mga tumulong dito kay Duterte para iboto nyo sila, para paniwalain kayo na mabuti. Si Digong, sa kabaliktaran, ay yun yung katotohanan. Ang kabaliktaran ay yun ang katotohanan. Ano yun? Masamang tao. Inangkin ni Digong lahat ang kasamaan. Kaya nga ho nakulong eh. Kaya nga ho nasa ICC. Di ba? Oy, hindi ako maka Duterte Arnold Lopez. Di ba? Yan ho eh. Our beloved Boss Mike Cervera.